umalis kami umuwi kami, papalik sa US, dinala namin si Daddy. Sabi ko sa kanya, Dad, kumusta kayo? Basta pakiramdam niyo, wala kang sakit sa inyo. Sabi niya sa akin, alam mo, Chit, hindi ko gusto yung tono ng pananalita mo. Bakit, Dad? Alam mo, tinatanong mo sa akin kung anong nararamdaman ko. Ang taong nasa ospital may sakit. Hindi mo dapat tinatanong yun. Sabi ko sa kanya, hindi dahil pinatatawa ko naman. Pero sabi niya sa akin, pero hindi maganda yung tono ng panalita. So hindi ko nakalimutan yun. Talagang ayaw nilang iparamdam yung nararamdaman niya. Talagang warrior pa rin siya. Actually, ayaw niya iparamdam sa amin na nasasaktan siya. Na. Ay, ito na. Panganay na ako ba? Eldest ako. Come on. No. With Australian accent. BJ. Yes. Go, Beach. Sa face-to-face dun sa mga narinig kong stories ng mga previous nights, Positioning. na-mention ni Tito Adot na si Daddy mahilig sa lapids na teacher ng mga clock na yung may laban. Ito yun, siyempre kasangkapan ako dun sa pagbili-bili ni Daddy. Kasi dahil sabi nga nila noon, nila tatay, nila papa na wala na dapat pinagbabawal kay Daddy. Hindi survive Death March kahit na sumakay siya. He survived yung mga gera. Tapos kung ano pang mga trials sa buhay. Kung baka hindi alam kasi ng karamihan na yung chicharong ng lapids, actually naging rason kung bakit namin nalaman yung condition ni Daddy. Sorry kasi hanggang nung nasa deathbed si Daddy, in denial ako dun sa situation niya. Hindi ko natanggap na tanda-tanda ni Daddy, naghihirap pa siya. Dapat hindi na Kung if he has to go, he'll go easily. Naghihirap na siya ng bakit yung tupon sa chicharon na yun, dahil one time lumabas kami kasama si No, yung helper. Nasa sasakyan pa lang kami. Bumili kami ng chicharon. Iba na chicharon pala. Kumain na siya. Ayun na, pagkagat, nasamid, inubo sila. Muna siya nakubo doon. Yun na pala yung Monday na niyayaya na siya ni tatay na to go to the hospital. Ayun niya, he waited until Wednesday na para madala namin siya doon sa heart center. Dahil nga Tuesday night, sabi sa akin nung he was coughing non-stop. Tumawag sa akin ng morning. Akala ko naman hindi ganito grade yung situation dahil he's always had that cough na iubo siya ng ubo Tapos doon din sa heart center, nagpa-2D echo kasi siya doon previously bago itakbo. Yung 2D echo was instructed dun sa cardio na dun sa USVA clinic. Yung 2D echo niya is just for the doctor to rule out if it really has a heart condition or muscular lang yung complaints dahil sa chest pain niya. So nung nakita na doon, ayun pala, meron ng condition yung baga ni Daddy. Ang sabi ng attending doctor sa ER is
he needs, ang exact words niya is, he needs immediate attention. So, ganoon na pala, dahil kaya ako, somewhat nagpapasalamat sa mga katakawan ni Dad sa atin sila. Dahil if we have not known that any sooner, ang bilis, no? Feb na diagnose, April ngayon. Ang bilis ng mga pangyayari. Kaya, buti na lang may si Dad sa Chicharong Bulacan. Saka one more thing I'd like to share is, si Daddy, as I know him, he has always been fair to his grandchildren. Mommy and Daddy has always been fair to their grandchildren. Never silang nagkita na meron silang pinaburituhan. Cute! Ako! Kasi si Daddy Sabi mo meron ikaw. ugali yun. Contrary to what you might know, hindi po ako paborito. Wala lang po siyang choice. Kaya ako lang yung nandun na ano. So, I usually attend to him. Kaya, sa akin talaga, alam ko na, kung makikita niyo yung pictures na kasama yung mga apo niya, ganun siya kasaya pagkasama yung mga apo niya. Ganun siya kasi nakikita. Alam ko, nalungkot siya nung may mga yun sa amin na not my choice that had to go, had to leave. Pero pag nakikita niya nung magkakasama yung apo niya, masaya si Daddy. Yun yung hindi ko makakalimutan sa kanya dahil they have been all spared us. Hindi sila nagpakita talaga ng pagkakaselosan mo. Although kung sino yung mas inaasar ni Daddy, yun yung sa loob-loob niya, yun yung nami-miss niya eh. Ganun sila. Usually pag nakikita niya si Manang Dindin, si Tito Dodo, mga iniretripan niya. Yun yung way ni Daddy na sabihin na nami-miss ka niya, nag-belong siya sa'yo eh. Kaya yun lang, papasalamat ako dun sa time na nag-mega bonding kami ni Daddy. Kung saan kami pumunta, tambay sa Cubao, girl watching. Okay, si Daddy sa girl watching talaga eh. Maraming cheap thrills si Daddy. Watching lang. Watching lang, Saka mo siya mga attempts, pero kailangan ibigyan eh. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa buhay ni Daddy na sinare niya sa amin, sa akin na apo niya, sa pamilya namin. Although medyo malungkot nga yung pag-alis niya dahil siyempre, father figure eh. Medyo parang mahirap tanggapin pag yung isang father figure yung nawawala sa pamilya, parang medyo struggling. Saka, unfortunately, nung napag-usapan nga namin ni Butch, wala na kaming mami, wala pa kaming daddy. Dahil wala na kami sa mga magulang namin. Lila na kayo. Thank you, Dad, dahil sobrang malaking partikan ng buhay namin. Masaya ako na nakasama kita. Saka alam ko, had yung mga pinsan ko, had they had given a chance, mas gusto yun nila lang makasama si Dad. Kaya nagpapasalamat na ako dahil I was just in the right place and time. Kaya yung mga cousins ko, mahal kayo lahat ng Daddy sila, OG, sila Abigail, yung mga lahat ng uwi ito, he waited for you talaga. He did. He kept on kahit na nung Friday na pagdating ni Arvin. Kasi parang bigla siya nagsabi na wala na bang magagawa. Natakot ako kasi first time ko nakita naghihingal sila eh. He was naghihingal talaga siya for breath. Ang saya na ngipin talaga. Tapos alam ko ata meron ng bagong death search sila. Nakita ko ba yun na yung cause of death, di ba yung una, CA, pangalawa, pneumonia, pangatlo ata yung pag-uwi ni Arvin. Na-joke namin. Kasi, BJ na ako. kahit sila, alam mo lang sabi nito na nung nakita niya si Arvin, yung meron si dating
Lester na yung pag natutuwa siya, yung dalawang kilay niya, umaabot hanggang dito. Tapos sinite. Tapos biglang sabi niya gano'n, ano ba itong nangyayari sa akin? Andito pa naman si Arvin. Ayaw na May bisita ipakita. ka pare. Tapos may bisita. Ayaw na ipakita na nahihirapan siya. I think Daddy has kept his condition. Yung parang may mga nararamdaman na siya, pero disregard niya, hindi niya lang inaano. Pero, I mean, now I have accepted na he is indeed in a better place. Kasama niya na si Mommy. Yeah, Dad, thanks. You've been very, very great to all of us. Thank you.